Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sandaling natahimik si Gilbert sa sinagot na Alexandra. Ayaw niya sanang isipin dahil di naman siyang uri ng tao na nagsasaya sa kamalasan ng iba. Subalit naniniwala siyang naging pabor sa kanyang nangyaring sunog. Ang inaasahan ng binata, magmamatigas pa rin ang asawa at kailangan niya mag-isip na ibang paraan upang mapahinuhon niya ito sa kanyang plano. Subalit dahil alam niya na ang estado ng kumpanya ng mga digiya, wala na iba pang pagpipilian si Alexandra, kundi pumayag sa gusto niya. At ngayon napapayag na nga niya ito, hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama. Para siyang nabunutan ng tinig. Finally, his problem with his inheritance is fixed. Tumikhim siya. I know you'd make the right choice, Alexandra. You don't have to worry about your company anymore. I will keep my end of the bargain. I give you my word. Pahayag niya. Hindi agad sumagot si Alexandra. Sandali siyang pinagmasdan. I know you would. Anito pagkatapos, pabulong, bakas ang lungkot sa tinig. Di mapaniwalaan ng dalaga na matapos ang lahat, kay Gilbert din naman palang bagsak niya. You do not seem happy about your decision. Why? Di pa ba sapat na ayusin kong lahat ng problema mo sa Digia Electronics? Inis na tanong ni Gilbert. Di na nito napigilan. Sa paraan kasi ng pagtitig ni Alexandra sa kanya, tila ito pang dehado sa kanilang magiging kasunduan. Marahang umiling si Alexandra, umiwas ng tingin. My father's company is in the brink of closure. I just lose our house last night at ngayon, muli kong sinusuko ang kalayaan ko sa iyo, Gilbert. Kahit na alam kong di mo ko mahal. Other people get sad for lesser things, pati ba damdamin ko ididikta mo rin pag nagsama tayo, Gilbert? Dire-diretsyong sabi ng dalaga. Marahang nagbuga ng hininga ang binata. Now he feels like kicking himself for being such a jerk whenever he deals with Alexandra, but he can't help it. Pagdating kay Alexandra, lumalabas ang kagaspangan ng kanyang ugali. Why? He married the manipulative and lying woman. Wala ako sa posisyon upang diktahan ng mga emosyon mo, Alexandra. Di ako ganon kasama gaya ng iniisip mo. Isa lang ang nais kong gawin mo ngayong pumayag ka na sa ano ko. Aniya. Ano yun? Huwag na huwag kang gagawa na ikapapahiya ko or this agreement will be dissolved. Gusto sanang isumbat ni Alexandra dito na kung may nagpapayaman kanina'y walang iba kundi ito dahil sa malupit na pakikitungo nito sa kanya sa lahat ng oras. Idagdag pa ang harap-harapang pagtanggi nito na ibang babae kahit na may asawa na ito. But of course, hindi niya po pwedeng sabihin yon kay Gilbert. Sigurado siyang dito mangingiming saktan siya kapag sinabi niya ang mga bagay na yon. Isa pa, wala siyang panahong makipag-argumento dito. Di pa halos nakakabawi ang wisyo niya sa naganap na sunog. Kalat-kalat pa ang isip niya. Makakaasa kung wala akong gagawin ikapapahiya mo, Gilbert? Manumaning na sagot ng dalaga maya-maya. Very well, since we have already agreed to push through with my offer, we need to put everything in writing. Bukas, puntahan mo ako sa opisina. I will prepare the papers you need to sign. Umpisa nito. Anyway, I'll see you at home. Sabi pa nito at takmang pipihit na paalis, subalit muling nagsalita si Alexandra. Napilitan tuloy siyang muling humarap dito. Maaari bang dun muna ako tumuloy sa kaibigan ko? Kahit ngayong gabi lang, Gilbert? Alanganing sabi pa ni Alexandra na kinakunot no agad ni Gilbert. Have you not heard me? Don't do something that will bring shame to my family's name. Tapos eto ka ngayon. Di pa man tayo nagsisimula, gusto mo nang matulog sa bahay ng kaibigan mo? What do you regard for me, Alexandra? A big fool? Gilbert, gusto ko naman bisitahin si Bella at... No, you will have a schedule for that. Malamig na putol ni Gilbert kay Alexandra. Pero Gilbert, it's just Belle. Bakit di na napaka-big deal pati pagdalaw ko kay Belle? Ngayong matagal ko na siyang kaibigan. Alam mo yan. High school pa lang kilala ni Gilbert ang kaibigan niya. They all went to the same school for crying out loud. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla siya nitong paghihigpitan na kitain ng kaibigan. Ang sabi mo, hindi mo ako didiktahan. Bakit ngayon di pa man tayo nag-uumpisa sa ating kasunduan? Pinipilit mo ng, because I said so. Singhal ni Gilbert sa dalaga na agad napatras sa gulat. Don't you understand? I have the upper hand here. That's why I call all the shots. Ngayon, kung di mo yun maintindihan and you'd continue to be this difficult, mabuti pa sigurong wag na natin ituloy ang kasunduan.
Tugtong pa nito bago nagtiimbagang. Autopatiko ang pagbigat ng dibdib ni Alexandra. Hindi pa man nagsisisi na siya sa ginawang pagpayag sa alok nitong solusyon sa kanyang mga problema. Una pa lang yun ang kinatatakot niya, ang muling maranasan ng kalupitan ni Gilbert. Subalit may iba pa ba siyang pagpipilian? Siniguro na ngayon ng tadhana na wala. Thank you for your silence. Now I know you finally got my point. Kung gusto mo pang manatili dito sa inyo, pagbibigyan kita. But I'm expecting you to be home in a few hours. Dinner is at 7. I do not accept excuses when late. Anito bago tuluyang naglakad papalayo. Nang marinig ni Alexandra ang tunog ng papalayong sasakyan ni Gilbert, dali-dali siyang lumabas ng bahay. Ma'am, aalis na po kayo? Si Marco na nakasalubong niya sa portiko ng bahay. May bitbit itong iba pang karton ng mga naisalba nilang gamit. Sabalit imbes na magot, tumiretso siya agad sa kanyang kotse at nagmamadali yung pinasibad papalayo. Makalipas ang 30 minuto, narating din niya ang kanyang destinasyon sa pribadong columbarium na madalas niyang puntahan. Nang tuluyan mapuntahan ang kanyang pakay, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang kanina pa pinipigan ng dalaga. At sa pagitan ng pagsigok ay sinabing, "Anak, tulungan mo akong tiisin ang lahat." "Ano? Bakit ka pumayag? Nahihibang ka na ba talaga, Alexandra?" Mataas ang boses na tanong ni Belle sa kaibigan. Marahas na nagbuga ng hininga. Dinig na dinig yon ni Alexandra na siyang kausap ito sa cellphone. Nang pumutok ang balita na nasunog ang mansyon ng mga digiya, abot langit ang pag-aalala ni Belle kay Alexandra. Sinubukan niyang tawagan ng kaibigan subalit naka-off ang cellphone nito buong maghapon. Hindi niya alam kung saan at paano ito makakontakt. Tapos ngayon, tatawag to sa kanya at sasabihin tinanggap na nito ang alok ni Gilbert? Magkahalong gulat at inis ang nararamdaman niya. Why? Gilbert Romualdez is the devil personified himself. Belle, wala talaga ako mapagpipilian. Sagot ni Alexandra sa kaibigan. Nauunawaan niya ang pagtutol nito sa kanyang desisyon. Alam na alam nito ang pinagdaanan niya kay Gilbert. Anong walang pagpipilian? Ang sabi ko naman kasi sa'yo, bumalik ka sa pagpipinta. That's your passion. That is where you thrive. Hindi sa apat na sulok ng opisina ng daddy mo. Belle, hindi ko naman basta nilang pababayaan ng kumpanya. Diba? Para yun kay Jello. Paano ka nga ulit? Mapipilitan kang pakisamahan ulit yung asawa mong walang kinasama ang pag-uugali? It's just been over a year since you came back in the city, Alexandra. Ano? Kapag di mo na naman nakayanan ang pinagagawa ng asawa mo sa'yo, magtatago ka ulit sa probinsya, tapos saka ka lang ulit magpapakita pagkatapos sa 1 taon mahigit? Ay, nako, Alexandra. Ulitin mo pa yan, talaga ipapasagot ko na sa'yo yung skincare ko. Napupuno ng wrinkles sa mukha ko dahil sa'yo eh. Dire-diretsong sabi ng kaibigan. Ang mga huling sinabi may himig ng pagbibiro. Napangiti si Alexandra dahil sa sinabi ng kaibigan. Ramdam na ramdam niya ang concern nito sa kanya. Well, totoo ang sinabi nito. Pinili niyang manirahan sa probinsya ilang buwan mula nang iwan siya ni Gilbert matapos ang kanilang kasal. Di niya kasi nakayanan ng lungkot. Ni wala siyang pinagsabihan kung saan siya pupunta. Basta na lang siyang umalis ng walang paalam at nanirahan sa probinsya na mahigit 1 taon. Nakiusap siya sa kanyang ama na huwag siyang ipahanap at hayaan siyang hanapin ng sarili. Bukod sa text messages at obligatory call, 1 beses 1 linggo, mahigit 1 taon din niyang di nakasamang pamilya at mga kaibigan. It was a lonely and painful journey. Subalit marami siyang natutunan. Isa na roon ang pagtanggap na hindi talaga para sa kanya si Gilbert. Pagbalik niya na niya nalaman ang suliranin ng Digia Electronics. Sinubukan siyang turuan ng daddy niya sa pagpapatakbo ng negosyo, subalit kulang ang mga oras, na lalo pang di naging sapat dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng ama. Alexandra, nakikinig ka ba? Untag ni Belle sa kanya sa kabilang linya. Ha? Ang sabi ko, sa unang beses pa lang na ginawan ka na naman ng kabalbalan na magaling na Gilbert Romualdez na yan, magsabi ka kaagad. I'll be happy to kick that bastard's ball for you. Anang kaibigan na muling kinabungis-ngis ni Alexandra. Salamat, Belle. I know you always have my back. Ani Alexandra. Alright, I need to go. Sasalang na ulit kami for our second set dito sa gig namin ngayong gabi. Sana talaga, bumaha ng tip ngayon. Ciao! Sabi pa nito bago tuloy ang pinutol ang tawag. Sandaling pinakatitigan ni Alexandra ang kanyang cellphone pagkatapos. Iniisip niya kung sakaling malaman ni Belle ang totoong dahilan sa pagtatago niya sa probinsya noon.
Patawarin pa kaya siya nito? Mabilis siyang umiling. There is no way na malalaman na makakakilala niya ang tunay na dahilan ng pag-alis niya. Mabilis niyang nilapag ang cellphone sa bedside table at dumiretso sa banyo. Gusto niya mag-hot shower at baka sakaling maibsan ng kaunti ang bigat na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Yun sana ang gusto niyang unahin gawin na makauwi siya sa mansyon ng mga Romualdez. Sabalit nagtagal siya sa pinuntahan at pagdating niya sa mansyon siya na lang hinihintay para sa hapunan. Napilitan tuloy siyang makisabay sa lahat sa pagkain. Kasama na roon si Gilbert na panay pa rin ang matatalim na tingin sa kanya. She could only imagine now kung ano-ano na namang masasakit na salita makukuha niya mula rito kapag tuluyan na silang nagsama sa isang bubong. Ninamnam ni Alexandra ang ginhawang dulot ng maligamgam na tubig. Tila yun balsamo sa kanyang pagod na isip at katawan. Sandaling inagaw ang kanyang mga agam-agam at alalahanin sa mga paparating na araw. Nang matapos siya, tiniyo niyang katawan gamit ang tuwalya. Tinapis yun sa kanyang kahubdan pagkatapos. Napasinga pa siya na madatnan sa loob mismo ng guest room na kanyang tinutuluyan si Gilbert. Nagulat man di nakaligtas sa dalaga ang mga mata nito na mabilis sumagod sa kanyang kabuuan maging ang pag-igting ng panga nito. Napakarap si Alexander nang maisip na maliban sa makapal na tuwalya na katapis sa kanyang katawan ay wala na siyang saplot na iba pa. Natataranta at walang imik siya, muling pumasok sa banyo. Kinuha ang roba at yun ang sinuot bago muling lumabas. May kailangan ka? Alanganin niyang tanong kay Gilbert. Bahagyang natawa si Gilbert. What was that? You do know that part of our deal is producing a child, right? Besides, I am well informed that this isn't the first time you stood naked in front of a man. So why the shyness, dear wife? Are you acting all prim and proper now for me to like you? Ito, puno ng sarkasmo. Umiwas siya ng tingin. Bahagyang pinagsalikop ang roba sa may bandang dibdib. Pagod ako, Gilbert. Ayoko makipag-argumento. Sagot niya sa malumanay na tinig. Humakbang si Gilbert papalapit sa kanya. Sobrang lapit na halos maamoy niya na ang aftershave nito. Gustong umatras ni Alexandra. Lumayo sa nakaliliyong presensya ng asawa. Subalit tila na semento ang kanyang mga paa sa carpeted floor. Pinaralisa na siya ng tuluyan kaya naman ang tayong nagawa na lang niya ay magangat ng tingin kay Gilbert. Niyoko din siya nito. Ang mga mabigat na titig kusang nagpanginig sa kanya. Maya-maya pa, marahas siya nitong hinawakan sa pisngi. I'm going to play you in bed tomorrow night, not because I want to, but because I needed to. I'm gonna be rough, but I'm gonna give it good to you. I never fail on that department, Alexandra. So stop the pretense. I am a real man. Anito bago siya binitawan. I'm expecting you in my office tomorrow morning at 9. Again, don't be late. Gaya ng ginawa mo kanina sa hapunan. Piss me off some more. I will make you regret it. Dugtong pa nito bago tuluyang umalis. Natilihan naman si Alexandra. Wala sa sariling napaupo sa kama at mahigpit na kiniyom ang mga kamay. Bukas, simula ng muli ng kanyang kalbaryo. At hindi pa man, kailangan kayanin niyang lahat. Kailangan. Wala pang 8:00 na umaga kinabukasan, nakabihis na si Alexandra. Handa na siyang magtungo sa opisina ni Gilbert upang pirmahan ang kanilang kasunduan. Subalit mabibigat ang kanyang mga paa. Alam niya sa sariling isang malaking pagkakamali ang kanyang gagawin, subalit tadhana na mismo nagtulak sa kanya sa daang iyon at wala na siyang magagawa pa. Muli, malungkot niyang pinagmasdan ng refleksyon sa salamin. Tinatanong ang sarili, kailan ba matatapos lahat ng paghihirap sa kanyang buhay? Ilang minuto din siya sa ganong ayos nang bigla, tumunog ang cellphone niya. Agad niya yung tinignan at nakitang text message ni Marco. Ma'am, hindi pa po ba tayo aalis? Anang driver na kasama na nalang tumuloy sa mansyon ng mga Romualdez kagabi. Kababalik lang nito mula sa paghatid kay Angelo sa eskwelahan nito. Agad siyang nag-reply bago nagmabilis na lumabas ng guest room. Kanina pa nakaalis si Gilbert. Her husband had a knack on doing things on time and the right way. Well, noon pa organisado ito at high achiever. Hindi ba't yun ang unang hinangaan niya rito? Kaya siguro nang may mangyari sa kanila at makasal sila ng di oras, ganun na lang ang galit ito sa kanya hanggang ngayon. Nagbunga siya ng hininga bago dumiretso sa kotseng naghihintay sa kanya. Sa BRC tayo, Marco.
Sabi ni Alexandra sa driver. Hindi po kayo papasok ngayon, ma'am? Hindi ko sigurado eh. May pag-uusapan kami ni Gilbert. Alanganing sagot ng dalaga bago ibaling ang tingin sa labas ng sasakyan. Wala na siyang ibang pinagsabihan tungkol sa kasunduan nila ni Gilbert maliban kay Belle. Ayaw niyang mag-alala pa ang mga kasama niya sa bahay, lalo na si Yaya Lynn. Tahimik nilang binaybay ni Marco ang daan patungo sa building ng BRC. Matapos ng 30 minuto, nasarap na sila nang matayog the building ng conglomerate. Agad siyang bumaba ng sasakyan, subalit bago umalis si Marco, mabilis din nagbilin ang dalaga sa driver. Huwag mo na akong hintayin, Marco. Ako nilang bahala sa sarili ko sa pag-uwi. Tango lang ang sinagot ni Marco, bago tuluyang pinausad ang sasakyan. Si Alexandra naman tigil ang hiningang humakbang, papasok ng building. Yun ang unang pagkakataon na nakatuntong siya sa lugar na iyon. Agad siyang pinukol na nagtatakang tingin ng mga empleyadong naroon sa lobby. Hindi siya kilala ng mga empleyado, gaya na rin ang halos lahat ng publiko. Pribadong naging kasal nila ni Gilbert. Tanging kapamilya at piling close friends lang imbitado dahil na rin sa kagustuhan ni Gilbert. Pinilano noon ni Don Anselmo na ipakilala siya sa anniversary party ng BRC, sabalit panay ang kanyang tanggi. Wala rin naman silbi yun dahil sa Gilbert, hindi siya itinuturing na asawa. Saan po kayo, miss? Anang guard sa kanya. Sa office ni Mr. Romualdez? Sagot ni Alexandra. Kumuha po muna kayo ng temporary pass sa may reception. Sabi pa ng guard, tinurang isang cubicle na paikot-ikot sa mesa. Sa likod na yun may nakatayong babae, may kausap sa telepono. Mabilis siya nagpasalamat sa guard at tumakbang patungo sa reception. Nginitian siya ng babae bago binaba ang telepono. Your name and purpose of visit, please? Sabi ng babae, humarap sa computer nito. Alexandra de Guia, may appointment ako kay Mr. Romualdez. Mabilis na bumaling ang receptionist kay Alexandra. Bumada ang pagtataka sa mukha. Please, wait a moment. Itatawag ko lang po muna sa itaas. Sabi pa nito bago muling inangat ang telepono. Pinanood ng dalagang pakikipag-usap ng receptionist sa kung sino mang tinawagan nito. Miss Karen, may appointment po ba ngayon si Sir? Alexandra de Guia daw po. Okay, sige po. Binaba ng receptionist ang telepono bago. Sorry po, pero hindi po ata confirm ng appointment ninyo, sabi ng secretary ni Sir. Hindi po pwedeng umakyat ng mga walang appointment sa executive floor. Nagbuga ng mabagal na hininga si Alexandra. Pilit na pinakalma ang sarili. Sumulyap siya sa orasan sa dingding. 15 minutos bago mag-alas 9 ng umaga. Miss, pakitawagan ulit ang sekretary ni Mr. Romualdez. Pakisabi, inaasahan ako ngayon ng asawa ko. Dire-diretso niyang sabi. Napakurap ang receptionist, biglang namutla. Sandaling natulala gaya din ng mga empleyado na nakarinig sa pag-uusap nila. Na makabawi, nagmamadali ulit nitong pinulot ang telepono. Sandaling nakipag-usap sa kabilang linya habang nagtatype sa computer nito. Ilang sandali pa binigyan siya nito ng beep card access. Sorry po ma'am, hindi ko po kayo nakilala. The elevator is this way. Sabi pa ng receptionist bago igiya ang dalaga sa may elevator. Ito na rin ang pumindot sa top floor button. Welcome to BRC, ma'am. Pahabol sabi ng receptionist bago tuloy ang sumara ang pinto ng lift. Minuto lang ang binilang, naroon na siya sa executive floor ng building. Paglabas niya ng lift, nakangiting bulto ng assistant itong si Victor ang nabungaran niya. Sir Gilbert is waiting for you, ma'am. This way, please. Ani Victor bago nagpatiunang maglakad, patungo sa isang malaking pinto. Sa gilid may nakatayong babae na bakas pa rin ang gulat sa mukha, alanganin ang ngiti. Hindi niya na kailangan hulaan, yon marahil ang sekretary ni Gilbert. Nabuksan ni Victor ang pinto, agad na humakbang papasok doon sa Alexandra. Bumungad sa kanya ang isang malawak at modernong opisina. Sa gitna noon nakatayo doon si Gilbert. Nakapamulsa ang mga mata, titig na titig sa kanya. 10 minutes before 9 o'clock, almost late again. Anito, seryoso. Mas maaga sana ako kung sinabihin mong reception at sekretary mo na darating ako. Aniya, kalmado. He could have texted me. Mas madali ka sana nakaakyat. Kumurap siya na mula ang pisngi. Bakit ba di niya naalala ang bagay na yun? Dahil siguro hindi siya komportableng kausap si Gilbert, mapa-cellphone man o harapan? Bakit hindi?
Lagi ito nakasingil sa kanya sa anumang oras. Sorry, nawala sa isip ko at mas komportable ka magpakilala na lang sa misis ko. Ganun ba, Alexandra? Nag-iba na ang tono ni Gilbert. Bahagyang naningkit ang mga mata. Yun na ang pangalawang pagkakataon na nagpakilala itong misis niya. Not that he minds, but he wants to keep his private life private. Di na sumagot pa si Alexandra. Umiwas na lang ng tingin. Just tell me where to sign, Gilbert. Na matapos ng sadya kong hindi to. Marahang natawa si Gilbert. Excited much, aren't we? Nito puno ng sarkasmo. Mabilis na umikot patungo sa drawer nito at nilabas ang isang folder. Come and check if you agree with my conditions. Conditions? Yes, to protect my best interest. Here, nakasulat lahat dito sa kasunduan natin. Wala sa sariling napahakbang sa Alexandra sa mesa. Binasa ang dokumento upang manginig lamang sa taranta na mabasa ang isang kondisyon. Hindi po pwedeng i-absorb ng BRC ang Digea Electronics, Gilbert. Pag-aari namin. As soon as you sign, pag-aari na namin yon. Hindi charity ang BRC, Alexandra. Kung ayaw mo sa mga kondisyon, then we better scrap this deal right now. Nakagat na ni Alexandra ang pang-ibabang labi. Nangilid ang luha. Nasa isip ang kinabukasan ng kapatid. Ilang sandali pa, pikit mata siyang pumirma sa kasunduan. Ma'am, okay lang po kayo? May bahid ng pag-aalala na tanong ni Victor kay Alexandra. Nasa backseat na ito ng sasakyan. Kasalukuyan niyang ipinagdadrive patungo sa bahay nito at ni Gilbert na nakatayo sa loob ng isang sikat na exclusive subdivision. Pababayaan na lamang sana ng assistant ang asawa ng amo. Kaya lang kanina pa to walang imik. Tila tulalang nakatingin sa labas ng sasakyan. Kumarap si Alexandra. Mabilis inayos ang wisyo at tumingin sa rearview mirror kung saan siya sinusulyapan si Victor. Pilit nang umiti ang dalaga bago, okay lang ako, Mr. Guazon. Formal niyang sagot. Victor na lang po, ma'am. Pagtatama nito. Ngumiti bago umiling. Tinutok ang mga mata sa daan. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Nakaayos na po ang bahay ninyo ni sir. Sa nakalipas sa taon, ako pong lagi nagpapalinis nun. Kaya maayos po at malinis na bahay ang madarat na ninyo. Nagbuga na mabagal na hininga si Alexandra. Hindi alam ko ano ang tamang isasagot kay Victor. Kasama sa pinirmahan niyang kasunduan na magsasama sila ni Gilbert sa isang bahay, sa dati nilang bahay. Sa mismong bahay kung saan siya nito iniwan, 3 taon nang nakakaraan. Kagabi, nihanda niyang sarili kung anong mangyayari ngayon. Subalit ni sa hinagap, hindi niya naisip na magbibigay pa ng dagdag kondisyon si Gilbert. Mga kondisyon ni isa, hindi pabor sa kanya. Gaya na lamang na muli nilang pagtira sa dati nilang bahay habang sina Angelo, Yayalin at Marco mananatili sa mansyon. Ano, para walang sumita sa pagmamalupit nito sa kanya? Upang lalo niyang maramdaman ang galit nito, para lalo siyang magdusa? Pinagsalikop niya nanginginig ng mga kamay. Gusto niyang umiyak, subalit pinigil niyang sarili. Nakapagdesisyon na siya. Pumirma na siya sa kasunduan para sa kinabukasan ng Digea Electronics at ni Angelo. Now she must keep her end of the bargain. Kailangan niya magtiis. Ilang minuto pa pumasok ng sasakyan sa pamilyar na gate na exclusive subdivision. Naging sariwa sa alaala ni Alexandra ang huling beses na lumabas siya mula roon. 1 linggo matapos siyang iwan ni Gilbert. Naglakad siya sa ulanan. Hindi alam kung saan pupunta. Nahihiya siyang bumalik sa kanila o kaya sa mansyon ng mga Romualdez. Both families have high expectations on her, on their marriage. Sabalit hindi pa man sila nagtatagal na magsama ng asawa, iniwan na siya nito. Kasama si Rose Ann. Si Belle ang sumagip kay Alexandra noon. Naglagi ang dalaga sa bahay ng kaibigan ng ilang araw bago siya naglakas ng loob na umuwi at sabihin ng katotohanan sa kanyang mga magulang. Hindi nagreklamo si Antonio sa nangyari. Basta, tinuloy na lang ni Alexandra ang kanyang buhay hanggang sa nagpasya siyang umalis ng syudad 3 buwan matapos ang kanilang kasal ni Gilbert. Pinangako ni Alexandra sa sarili noon na di na siya babalik pa sa lugar na yon. Sa bahay niyon nagsimula ang kanyang mga pasakit. Ayaw niya na sanang bumalik doon, subalit talagang mapagbiro ang tadhana. Muli siyang titira sa mismong bahay kung saan siya iniwan ni Gilbert. Hindi naglipat sandali, inihinto ni Victor ang sasakyan sa tapat na isang magarang bahay. Moderno ang disenyo nito at magkahalong semento at salamin ang exterior.
Nagpatiunang bumaba ng sasakyan si Victor bago pinagbuksan ng pinto sa Alexandra. Nang tuluyan siyang makalabas ng sasakyan, binuksan ni Victor ang single entry gate at pinauna sa pagpasok ang asawa ng amo. Maya-maya tumambad na sa dalaga ang pamilyar na kabuuan ng lugar. Niwala yung pinagbago ng iwan niya, maliban sa mga potted plants at iba pang garden plants na naidagdag sa may garden. Nang tuluyan siyang makapasok sa loob ng mismong bahay, lalo nagsikip ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya bigla siyang sinasakal ng mga mapapait na alaala. Mga alaalang maaaring maulit ngayong magsasama na ulit sila ni Gilbert. "Ma'am, naiayos ko na rin po yung kwarto ninyo," ani Victor maya-maya. Nagpatiuran ng umakit ng hagdan. Sa mabibigat na hakbang, tahimik na sumunod si Alexandra sa assistant ng asawa. Pagdating sa itaas, naroon na si Victor sa kwartong dati niyang inuukupa, mismong katabi ng silid ni Gilbert. "May mga damit po ang closet, ma'am. Nagpabili na po si sir, pero yung mga gamit mong naiwan sa mansyon at iba pang personal items, pinahanda ko na rin po kay Manang Lynn. Dadalhin ko po mga yon dito mamaya or early morning tomorrow," paliwanag ni Victor. Masusing pinagmamasdan ng reaksyon ni Alexandra habang nagpapaligalingato sa kwartong siya mismo naghanda. Maya-maya pa tumigil sa Alexandra sa may glass door patungo sa may veranda ng silid kung saan tanaw ang pool sa ibaba. Kusang kumuyom ang mga kamay ng dalaga nang muli siyang lunurin ng mga alaala. Malinaw pa sa isip niya nakitang paghahalikan ni na Gilbert at Rose Ann sa may pool sa mismong gabi ng kanilang kasal. "Sa guest room na lang siguro ako tutuloy, Victor. I don't think I can stay here," aniya bago tuluyang lumabas ng silid. "Thank you, Victor. I appreciate all your help," sabi ni Alexandra bago walang imik na nagtungo sa guest room. Pagdating doon, nanginginig na napasandal sa may dahon ng pinto sa Alexandra at sa wakas pinakawala ng mga luhang kanina pa pinipigil. Ilang sandali pa muli siyang nilunod ng mga alaala ng mapait niyang nakaraan. Mga alaalang di niya matatakasan at ngaya'y maaaring maulit pa. Pasado 9:00 na ng gabi na magising si Alexandra. Naitulog niya ang buong maghapon dahil na rin sa pag-iyak. Pilit siyang bumangon sa kama at tumiretso ng banyo para mag-shower. Pagkatapos maligo nun niya naalala, wala nga pala siyang damit sa guest room. Nasa dating silid niyang lahat. Mabilis niyang sinuot ang roba at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa closet ng dating silid at pumili ng damit na kanyang gagamitin. Nasa ganon siyang ayos nang marinig niyang pamilyar na barito ng tinig sa kanyang likuran. "So, finally, you're awake," ani Gilbert, na mabilis kinalingon ni Alexandra. Lihim na nagpanik ang wisyo ni Alexandra na makitang gaya niya, bagong ligo rin to tayong tuwali lamang na nakatapis sa pangibabang bahagi ng katawan ang suot nito. Bakit nga ba hindi man lang niya naalala na i-check kung dumating na ba to o hindi? "Nakatulog ako. Sorry," paliwanag niya alanganin. Hindi sumagot si Gilbert, nagpatuloy lang sa paglalakad palapit kay Alexandra. Umatras naman si Alexandra hanggang sa wala na siyang maatrasan pa. Tumigil si Gilbert sa mismong harapan ng asawa. Nababanaag ang takot sa mga mata nito. "Are you really afraid of me, Alexandra?" Tangulang ang nagawang isagot niya. Nabibingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib, lalo pa nang umisi si Gilbert. "Good. Be afraid of me because tonight, I want to collect your end of the bargain." Gilbert kasi, kandautal na sabi ng dalaga. "Shit! You promised me an heir, Alexandra. But you don't even like me," anang dalaga sa kawalan ng ibang irarason. Diniin ni Gilbert ang kanyang kahindigan kay Alexandra. "I told you, hindi ko gustong makipagtalik sa'yo," ani Gilbert bago marahas na inangkin ng mga labi ng asawa. Napapikit si Alexandra nang agad siyang maliyo sa ginawang paghalik ni Gilbert sa kanya. Nalalo pang pinatindi ng mabilis ng pumaloob sa kanyang robang kamay ng asawa. Ekspertong nilaro ang kanyang hinaharap. Napasinghap si Alexandra, lalo nang hina ang mga tuhod kaya kusan niyang ipinulupot ang mga braso sa leeg ni Gilbert. She had never been kissed away before, at least not what she was aware of. Dahil hanggang ngayon, hindi pa niya lubusang maalala ang kabuuan ng namagitan sa kanila ni Gilbert ng gabing may mangyari sa kanila 3 taon nang nakakaraan.
May mga pasulpot-sulpot na alaala, subalit hindi sapat upang muli niyang maramdaman ang mga pinaramdam ni Gilbert sa kanya ngayon. Tila siya isang kandila na unti-unting nauupos. Nalulunod sa samot-saring emosyong dulot ng halik at paghawak sa kanya ni Gilbert. Gilbert? Wala sa sariling usal ni Alexandra nang maramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang roba sa sahig. Lahat ng pagtutol niya kanina wala nang mga yon. Tuluyan nang tinangay papalayo ng sensasyon na ipinaparanas sa kanya ng asawa. Pagdating talaga kay Gilbert kahit hindi dapat, buong pagkatao niya ang kusang sumusuko. Tell me, Alexandra, am I better than your past lovers? Bulong ni Gilbert sa tapat mismo ng tenga ng asawa. What? Ani Alexandra sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Unti-unti nagmulat ng mata. Gilbert's eyes were dark and hooded with desire. Pumaloob ang isang kamay nito sa likod ng kanyang ulo bago kinamal ang buhok niya para mapatingala siya lito. I said, am I better than your past lovers, dear wife? Anito puno ng sarkasmo. Bumadha ang kalituhan sa mga mata ni Alexandra, pilit inaayos ang kanyang wisyo. Subalit bago pa man niya maayos ang lohika, tuluyan ang nagalit si Gilbert. Answer the question, Alexandra. Singhal nito. Sa kawalan ng isip na isasagot, wala sa sarili siyang napatungo. Lalong humigpit ang paghawak ni Gilbert sa buhok ng asawa. So you do admit that there were others? Nanlaki ang mata ni Alexandra. Sinubukan ni paliwanag ang kanyang sagot. Gilbert, hindi. Shut up! Muling sabi nito bago ipihit si Alexandra patalikod at idiin sa closet door. I don't think I want to see your face habang ginagamit kita. Anito bago walang sabi-sabi, pinaghiwalay ang kanyang mga binti. Alexandra screamed at the invasion. Naramdaman ang sakit ng kanyang buong pagkatao. Ang huling may nangyari sa kanila ay 3 taon nang nakakaraan, kaya't ramdam na ramdam niya ang sakit. Marahil mas masakit pa ngayon dahil wala sa impluwensya ng alak, kaya halos panawan siya ng ulirad sa sakit ng kanyang kaibuturan. You dirty vixen. I don't understand why it had to be you. When this stupid agreement is over, sisiguraduhin ko. Mawawalang anumang bakas mo sa buhay ko. Sabi pa nito bago nagsimulang umulos. Marahas ang pag-ulos ni Gilbert. Ginawang parusa ang pag-angkin nito kay Alexandra. At ni walang magawa si Alexandra kundi kuyam ang kamay at impit na lumuha. Ginusto niya yun. Pumayag siya. Kapalit ng mga bagay na maaari nitong itulong sa kanya at sa kapatid. Kailangan niyang magtiis. Kailangan.